Nagngangalit ang apoy sa bintana ng hilera ng paupahang bahay na yan sa Ermita, Maynila. Ayon sa BFP, umabot ang sunog sa ikalawang alarma at naapula matapos ang halos 1 oras. 20 pamilya ang nasunugan. Naalam pa ang pinagmulan ng apoy. Ingat po sa mga murang produkto online gaya ng pagkain, baka peke yan at masama pa sa kalusugan. Gaya ng milyon-milyong pisong halaga ng mga pinekeng gatas para sa mga senior citizen at diabetic na nakumpiska sa isang bodega sa Rizal. May report si John Consulta, exclusive. Tumambad ang mga kahong ito nang salakayan ng NBI ang isang warehouse sa Cainta, Rizal. Ang mga kahon naglalaman ng pekeng gatas para sa mga senior citizen at diabetic. Ayon sa NBI, ibinibenta ang mga pekeng gatas online sa mas murang halaga. Ang ilan sa mga naharang na gatas, i-deliver na dapat. Kulang-kulang 4,000 na lata ang nakumpiska natin sa kanila na nagkakahalagang mayigit kumulang 5 million. Mismong ang manufacturer ng gatas ang nagsumbong sa NBI tungkol sa pamimeke ng kanilang produkto. Hiniling ng kumpanya na huwag na silang pangalanan. Pero paano nga ba malalaman kung lehitimo ang gatas na mabibili online? Yung original, yung label niya, nakaprint mismo dun sa lata. Itong peke, sticker to na dinikit lang sa lata. Paalala na nagrereklamong kumpanya sa publiko, may mga impormasyon sa produkto na makakatulong para malaman kung lehitimo ang produktong nabili nila gaya ng factory details at batch number. Hindi natin sigurado kung ano ang content o ingredient nito. Hindi rin ito dumaan sa FDA. Kaya napakadelikado. Paalala naman ng Food and Drug Administration, bumili ng mga produkto mula sa mga mapagkakatiwalaang retailer. Basahin din ang label at hindi ito dapat tampered gaya ng pagputol ng mga detalye sa label, pagpatong sa expiration date o pagbura sa ilang impormasyon ukol sa produkto. Tingnan din ang packaging ng produkto. Wala dapat kalawang o nakaumbok o kaya'y punit at mga butas. Sasampa ng reklamang paglabag sa trademark infringement at unfair competition ang kumpanyang sinalakay na wala pa ring pahayag. Hihilingin din daw ng NBI sa korte na maglabas ng kautusan para sirain ang mga pekeng gatas para hindi na maibenta pa sa merkado. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bigong maaresto ng mga pulisya sa ikalawang tangka ang aktor na si Ken Chan at 7 iba pa. May arrest warrant para sa kasong syndicated estafa ang aktor kaugnay umano sa isang naluging negosyo. May report si Marisol Abduraman. Sa video na ibinigay sa media ng abogado ng complainant, nagpunta ang mga pulis kanina sa bahay na ito sa Quezon City para ihain ang warrant of arrest laban sa aktor na si Ken Chan. Kaugnay ito sa kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at 7 iba pa sa Regional Trial Court ng QC. Hindi pinangalanan ni Attorney Noel Joseph Estrada ang kanyang kliyenteng nagsampa ng reklamo laban sa aktor. Pero ang sabi niya, nagbigay daw ito ng kulang-kulang na 14 million pesos bilang investment sa kanilang negosyo. Ayon kay Attorney Estrada, si Ken Chan daw mismo ang nanggumbinsi sa biktima para mag-invest. 10% na monthly interest daw ang ipinangako ni Chan. Siya mismo yung actively na nag-solicit, humingi ng pera dun sa complainant, sa aming kliyente, at sabi ay invest sa restaurant business at nangangako na ito ay magbibigay ng malaking interest, monthly interest na kita. Nagsara na, nagtago na at nawala na yung negosyo kaya nagkaroon ng kaso. Bigo ang mga pulis na mai-serve ang arrest warrant. May tumanggap ng warrant? Wala walang tao dito sa bahay ni Mr. Ken Chan. Ito na raw ang pangalawang beses na paghahain sana ng warrant of arrest kay Chan. Pero wala pa rin tao sa kanilang bahay nung una itong dalhin noong September 23. Non-bailable ang kasong syndicated estafa na may kaparusahang life imprisonment. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Chan. Simula nitong Hunyo ay nagpahinga muna si Chan sa kanyang mga showbiz commitment. Huli siyang napanood sa Abot Kamay na Pangarap bilang si Doc Lindon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Talamak pa rin ang mga text scam. Ang iba, animoy galing sa totoong e-wallet. Tingin ng mga eksperto, ginagamitan nito ng aparatong ginagaya ang totoong sales site na ginamit din daw sa text blast noong nakaraang eleksyon. May report si Rafi Tima.
Kung nakatanggap ka ng mensahe mula sa lehitimong message thread ng kilalang e-wallet platforms na nagsasabing nanalo ka sa raffle at may link na dapat i-click para mag-claim ang premyo, hindi ka nag-iisa. Dumami raw ang nakatatanggap nito at marami rin nagkakamali na i-click ang link ayon sa DICT. Pinapasukan yung thread ng totoong e-wallet provider o totoong online account. Napaka-convincing yung narrative ng mga text. Sinasabi na either a reward or a threat. Para makapasok sa lehitimong message thread, posibleng gumagamit daw ang mga scammer ng tinatawag na IMSI Catcher o International Mobile Subscriber Identity Catcher, isang makina na pwedeng ilagay sa sasakyan at magpanggap na lehitimong mobile cell site. Akala ng cellphone nyo, kumakabit kayo sa totoong cell tower, yung pala doon sa fake na MC Catcher. So makukuha ngayon ng MC Catcher number mo. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nagbabala na rin laban sa modus. Isa lang daw ang paraan para hindi maloko. Huwag i-click ang link sa mensahe. Ganito rin ang mensahe ng Maya na tinawag ang modus na text hijacking scam. Hindi raw sila nagpapadala ng mensahe na may link para kayo ay mag-login o para humingi ng verification. Hinihingan pa namin ng pahayag ang GCash tungkol dito. Huwag niyo pong i-click yung link dahil dyan po ang paraan upang ma-redirect kayo sa peking site nila. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Puno na ang emergency rooms ng ilang ospital sa Quezon City. Ang ER ng East Avenue Medical Center na para sana sa 150 pasyente, may 154 na pasyente ngayon. May nakahiga sa hallway, may naka-wheelchair din habang naghihintay ng kwarto. Puno rin ang intensive care unit. Halos ganito rin ang sitwasyon sa isang pribadong ospital sa lungsod. Karaniwan daw na dahilan ng confinement ang stroke, pneumonia, leptospirosis at dengue. Paliwanag ng Private Hospitals Association of the Philippines, may kinalaman ng pabago-bagong panahon pati ang nagdaang bagyong Christine sa dami ng nagkakasakit. Matapos mag-landfall ng 2 beses, winasak ng bagyong Marce ang ilang bahay at istruktura sa Cagayan. Kinagupit din ng bagyo ang ilang karatig probinsya. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hindi pa man tuluyang naitatali. Tinangay na ng malakas na hangin ang bubong na yan sa Sanchez Mira, Cagayan kung saan nag-second landfall ang bagyong Marce. Nasira ang welcome ark ng bayan. Ang simbahang ito tuklap din ng bubong. Sa Santa Ana kung saan unang tumama sa lupa ang bagyo, nawasak ang kisame ng gusali ng MDRRMO at labi ng munisipyo. Bagong-bago pa lang itong building natin, hindi natin akalain sa sobrang lakas ng bagyo. Tila nilindol naman ang tindahang ito. Magdamag na umulan. Pahirapan na yung pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga humambalang na poste ng kuryente at maging mga natumbao na buwal na mga punong kahoy. Nang lumiwanag, mas banaag ang lawak ng pinsala. Bagsak ang kisame ng Santa Ana Commercial Center. Tumba ang dingding ng mga stall. May yero pang sumabit sa kawad ng kuryente. Nasira rin ang ilang paaralan at may barko pang sumadsad. Sa Santa Teresita, nalubog ang hektaryang sakahan. Malawakan din ang pagbaha sa bayan ng Bugay. Malaking bahagi rin ng alakapan ng lubog sa tubig. Maraming bahay naman ang nasira sa Ballesteros. Pati sa Gonzaga, pati barangay gymnasium sa Pamplona napuruhan. Sa Abulog, pinatumba ng bagyo mga puno. Sa Peña Blanca, isang lalaking trapped sa ilog na nasagip. Dahil sa bagyo, nawalan ng kuryente sa 13 bayan at lungsod sa Cagayan. Patuloy ang power restoration. Apektado rin ang linya ng komunikasyon. Umabot naman sa 13,000 pamilyang inilikas. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Marce sa Sarat, Ilocos Norte at Lawag City. May kotse pang sumalpok sa poste ng ilaw dahil sa lakas ng hangin. Di rin pinatawad ng bagyo ang barikada ng St. William Cathedral. Sa Pagudpod, inaayos na ang mga nagtumbahang poste ng kuryente. Sa Kalanasan, Apayao, natabunan ng lupa ang isang bahay at motorsiklo. Wala namang nasaktan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce, asahan pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na pag-ulan bukas sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan at Camarines Sur. Gayun din sa ilang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargent. Sa linggo, may chance ang umulan sa eastern portion ng Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may chance ng thunderstorms, lalo sa hapon. Isang bagong low-pressure area ang nagmamadyang pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo at tatawagin niyang Bagyong Nika. Mga Pilipinong ilegal na naninirahan o TNT sa Amerika, pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas na kusa ng umuwi. Lalo't pangako ni President-elect Donald Trump na ipade-deport niya ang mga illegal immigrant. Executive order na agarang nagbabawal sa Pogo at Internet Gaming Licensee o IGL sa bansa, inilabas na. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.